Magandang umaga mga kapatid. Inaanyayahan ko po ang bawat isa na pumasok na po dito sa ating worship hall. Magsisimula na po tayo. Bago po tayo mag-aral sa ating Sunday School, inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo. Umawit po muna tayo ng ating pambungad na hymno. Awitin po natin yung Abide With Me. Aming Diyos, maraming salamat sa prestihiyosong oportunidad muli sa aming lahat na magtipon-tipon sa iyong panambahan, lumapit sa iyo, makinig ng iyong salita, itaas ang pangalan mo sa aming mga pagpupuri, manalangin sa iyo, at makipisan sa presensya ng mga kapwa namin banal. Ito, O Diyos, ay mga pagpapala na hindi po namin pwedeng maliitin, hindi po namin pwedeng i-cheapen, hindi po kami karapat-dapat lahat ng grace na ito. Ngunit narito kami ngayon muli sa panambahan na ito at ihanda mo, Panginoon, ang puso namin sa pakikinig, ang aming isip, aming kaluluwa. Nawa ma-bless, mapuspos ang aming mga espiritu sa aming pagdalaw sa umagang ito. At tulungan nyo rin nawa ako, O Diyos, sa aking pagtuturo. Naway sustain nyo po ang aking boses at kalusugan. Sa iyo kami umaasa sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Pwede na po tayo mo po.
Magandang umaga po muli mga kapatid, mapagpalang araw ng Panginoon. Kung naalala po ninyo, sa nakalipas na linggo, nagsimula po tayo ng pag-aaral ng ating Church Constitution, yung ating PRBC Church Constitution. Kung naalala po ninyo, pinag-aralan po natin doon yung yung meaning ng Church Constitution, yung definition niya. Binigay po natin yung kanyang importance. Importante po ang Church Constitution dahil nagpo-promote po ito ng unity sa isang iglesia, ganoon din ang order sa isang iglesia. Sinabi ko dun sa aking pagtuturo last Sunday na posible ng isang iglesia ay in order. Ibig sabihin na ang kanyang mga ministries, lahat ng kanyang ginagawa, lahat ng activities niya ay nakaset sa tamang oras, nakaset sa tamang procedure. Possible lang isang church ay nasa isang order, pero hindi united yung mga membro. Possible po yun. Kaya po meron tayong church constitution para mag-guide ang bawat membro ng iglesia na hindi lang maging in order sa loob ng kanilang iglesia, ng kanilang local church, kundi maging united din sa kanilang adhikain. Naalala po natin yung pinag-aralan natin doon, yung 1 Corinthians chapter 14 verse 40, yung mandato ni Pablo sa mga iglesia na all things must be set orderly. At ayun po ang rason kung bakit po meron tayong church constitution, dahil nais natin na gampanan pa rin ang utos na yan ni Apostol Pablo na lahat ng bagay sa iglesia ay magawa po natin in order. At pinag-aralan din natin po doon yung preamble, yung pasimula ng ating church constitution. Nakalagay po doon na yung mga kumatha ng ating church constitution, yung mga members ng Perseverance Reformed Baptist Church, hindi po sila coerced, hindi po sila pinilit, wala pong nagbanta sa kanilang buhay para mamanata dun sa mga nilalaman ng church constitution. Willingly, nag-decide sila na isubmit ng kanilang sarili sa constitution na ito upon their application and acceptance sa church membership. At magsisimula po tayo ngayon sa pag-aaral ng mga articles ng ating church constitution. Yung ating church constitution, kung naalala po ninyo, nabanggit ko rin, dahil nga po 1.5 months pa lang yung ating iglesia mula nung tayo ay na-covenant. Although maraming taon na po tayo na merong gawain, nagkakatipon, pero na-recovenant tayo 1.5 months ago. At kung naalala po ninyo, wala po tayo talagang constitution pa. Inadapt po natin yung constitution ng ating sending church, yung Moonwalk Community Bible Church. At habang pinag-aaralan natin itong constitution natin, isa sa purpose, ay kung meron tayong mga nakikita na dapat amyendahan, pwede po natin itong pag-aralan at pag-usapan. So ngayon, pag-aaralan na po natin yung Articles 1 hanggang 3. Article 1, yung name ng church. Article 2, yung purpose ng church. And yung Article 3, yung Articles of Faith. So, magsimula tayo dito sa Article 1. Sabi ng Article 1 ng ating Church Constitution, and by the way, binigyan ko po ng kopya yung mga members sa ating group chat. Pwede nyo po itong basahin doon. And I hope na nabasa na po ninyo. At next Lord's Day, Lord be willing, makakapag-produce po tayo ng mga booklet nito kung saan pwede po tayo magtala ng ating mga recommended na amendments if there's any. So Article 1, sinabi ng ating Constitution, the name of this church shall be the Perseverance Reformed Baptist Church located in Dasmariñas, Cavite. Ito po yung ating pangalan bilang isang iglesia. Ito po yung ating napagdesisyonan. Maliban na lang kung nais ninyong amyendahan ito, itong Article 1 pa lang gusto ninyong amyendahan, gusto niyo na agad palitan yung ating pangalan. And I know, nung nag-decide tayo na maging Perseverance Reformed Baptist Church, hindi lahat gusto yung pangalan na ito. At ganun po talaga, hindi tayo talaga magkakaroon ng unanimity pagdating sa pagpili ng pangalan. Kung naalala ninyo, yung procedure na ating dinaanan, ako po yung nangolekta mula sa mga attenders ng Herald of Grace Fellowship pa noon. Nangolekta ako ng mga suggestions mula sa mga attenders na mga suggested names nila sa magiging pangalan ng church. Nakatanggap po ako ng 12. At mula po sa 12 na yon, yung prosesong pinagdaanan kung bakit po napili ang PRBC or Perseverance Reformed Baptist Church. Bali 7 kami, si Pastor Rolly, Pastor Mike, Pastor Clyde, Deacon Joshua, Brother Jake, ako, and si Brother Harry. So 7 kami nung meeting na yon, wala si Pastor Alex Dapat 8 kami.
So mula dun sa 7 na yon, nilatag ko dun yung 12 na pangalan ng iglesia na sinuggest ng mga members at nagkaroon ng botohan. At ang boto ay 411. 4111. Tama. Tama, 4111. May isang bumoto ng parang Grace something something, may isa din bumoto. May tatlong boto na isolated. May apat na bumoto ng Perseverance Reformed Baptist Church. Hindi ko napapangalanan kung sino yung apat na bumoto na yon. Pero yung isa dun si Pastor Rolly. Actually, siya yung pinakaunang nag-recommend nun kasi nasasalamin daw nun yung pinagdaanan natin bilang isang local church. So yung boto naging 4111. Actually, dapat 31111 yun. Pero may isang nag-concede kaya lalong tumiba yung boto dun sa PRBC. Naging 4111 yung boto. And so, nag-decide tayo na ang maging name ng ating iglesia ay Perseverance Reformed Baptist Church. Pero, ayaw naman nating tignan lang yan passingly. Gusto nating malaman ano yung reason kung bakit tayo nauwi sa pangalan na Perseverance Reformed Baptist Church. So, ito yung tanong na gusto nating sagutin. Why are we named Perseverance Reformed Baptist Church? Di ba po tayo, pag nagpapangalan tayo ng mga anak natin, hindi naman po siguro kung ano lang maisip natin nung oras na yun, kung kailan pinanganak, yun na. Di ba po meron tayong mga preferred na pangalan sa kanila at as much as possible, gusto natin maganda yung pangalan na ibibigay natin, di ba po? So, may reason din po kung bakit tayo naging Perseverance Reformed Baptist Church. So, tingnan natin yung apat na letters ng ating pangalan, yung PRBC. Una, tingnan natin, bakit Perseverance, yung pangalan ng ating church. Perseverance because it resembles our testimony prior to our covenanting. Kung kasama na po kayo sa gawaing ito, lalong-lalo sa nakalipas na taon, alam po ninyo yung dagok na dinaanan ng ating iglesia, samut-sari, kabila-kabila. Dumating na sa punto na yung ibang mga membro dito ay halos magpasya na pumunta sa ibang iglesia, lumipat sa mas established na gawain. Yung iba yung nawalan na talaga ng pag-asa, pero sa biyaya ng Diyos, hindi ito dahil sa perseverance, hindi ito dahil sa virtue ng iilang mga membro, kundi sa grasya ng Diyos na binigay sa mga membro, nag-persevere despite dun sa mga naging challenges. At yun po ang rason kung bakit napili yung pangalan na Perseverance Reformed Baptist Church. Actually, isa po sa mga membro natin yung nag-suggest ng pangalan na Perseverance. And syempre, tinanong ko po siya kung ano yung reason kung bakit pinili niya, bakit niya sinuggest, kasi ang rule ko, isang membro, isang suggestion lang. So, hindi pwedeng isang membro ka, 3 suggestion mong pangalan sa church. So, ito yung suggestion niya. Hinihan ko siya ng paliwanag. Ito yung sinabi niya. Perseverance dahil daw ang paglakad at pagpapatuloy ng isang mananampalataya sa gitna ng mabibigat na probidensya na kanyang nararanasan at mararanasan pa. Dahil ang kanyang pagpapatuloy ay dahil sa biyaya ng Diyos na sa kanya ay nagpapanatili. Ating tandaan na ang ating pagpapatuloy sa ating pananampalataya ay hindi sa ating sariling kakayanan, kundi sa biyaya ng nagpapanatili sa atin na Diyos, kaya't purihin ang kanyang pangalan. Ito po yung binigay na reason sa akin, binigay na reason sa akin nung ating member na nag-suggest ng pangalan na Perseverance. So nawa, malinaw po yan mga kapatid. Alam ko na minsan, parang andating sa atin pag narinig natin ang pangalan ng church nyo, Perseverance Reformed Baptist Church. Parang self-centered, hindi po ba? Na parang nag-persevere ka dahil sa sarili mo. Hindi po. Upon studying ng ating pangalan, we give credit sa Diyos kung bakit po tayo nagpo-persevere. Sa katunayan, nung meeting dun sa kasama yung mga pastor doon sa Rebap Camp, tinanong nung isang pastor, sabi niya, bakit Perseverance yung pangalan ng church ninyo? Meron ba yung meaning sa mga pinagdaanan ninyo? Pero sabay tumawa siya. Ibig sabihin, alam niya yung mga naging dagok ng church natin. Sabi niya, malaman lamang ko lang na sumuko kayo Kasi hindi na daw tayo tapat sa magiging pangalan ng ating iglesia pag nabalitaan nilang sumuko tayo. Pero hindi tayo nagtitiwala sa sarili natin mga kapatid. Nagtitiwala tayo sa grasya ng Diyos na nagbibigay sa atin ng kakayanan magpatuloy. So yun yung reason kung bakit natin napili yung pangalan na Perseverance. Pangalawa, bakit natin napili yung pangalang Reformed? Bakit hindi natin pinili na Perseverance Covenant Baptist Church o Perseverance Grace
Bible Church, bakit natin nilagay yung pangalan na Reformed? Alam niyo po ninyo, ayaw po kasi nating maging ambiguous. Ayaw natin na maging resurgent church yung ating dating. Pag sinabi po nating resurgent church, ito po yung mga klase ng mga iglesia na biglang sumusulpot na walang identification. Ayaw po natin yon. Gusto natin na kung may mga taong maghahanap ng iglesia natin, search tayo sa Facebook, sa Google, sa YouTube o saan man, pag nakita nila yung pangalan natin, alam na nila agad kung ano yung paniniwala natin. So nilagay po natin yung mismong conviction natin na Reformed Baptist. Mayroon akong mga ilang kakilala, ayaw sana nilang ilagay yung pangalang Reformed. Kasi pag narinig pa lang yung pangalang Reformed, tsaka yung pangalan na Baptist, medyo natataboy na yung mga nagsusearch ng church. Kasi allergic na sila dyan eh. Pero kung naaalala ninyo, ilang months ang nakalipas, kung naaalala ko clearly, November yon, nagbigay ako sa inyo ng lecture about sa history ng ating confession of faith at hinimo ko kayo na maging proud tayo sa ating heritage. Dahil mayaman yung heritage natin, theologically, historically, mayaman yung ating heritage sa Reformation at lalo sa ating Baptist lineage. So walang reason kung naiintindihan natin ang sakripisyo at tinitindigan ng ating mga Reformed and Baptist forefathers, walang reason para sa atin na mahiya na ikabit itong mga pangalan na ito sa atin. So anong reason bakit tayo Reformed? Kasi nag-a-adhere po tayo sa distinctives ng Reformed Protestantism na naganap noong 16th century. Kung naalala ninyo, 1517, pinako ni Martin Luther yung kanyang 95 Theses sa Castle Church sa Wittenberg, Germany, at doon nagsimula po yung Reformation. And mula po doon, naging mayaman na po yung theological works. Nagkaroon po tayo ng tinatawag na 5 solas of the Reformation. Ibig sabihin po ng 5 solas, naniniwala tayo that salvation is by grace alone, sola gratia, by faith alone, sola fide, through Christ alone, solus Christus, found in the Bible alone, sola scriptura, for the glory of God alone, soli Deo gloria. So naniniwala tayo dun sa 5 solas na to. Sola gratia, sola fide, solus Christus, sola scriptura, and soli Deo gloria. Isa po yan sa distinctives natin kung bakit tayo reformed. Ang isang iglesia na hindi tumitindig sa 5 solas of the Reformation cannot identify itself as a Reformed church. Isa pa, naniniwala tayo sa doctrines of grace. Pag sinabi nating doctrines of grace, TULIP, yung acronym na TULIP. Naniniwala tayo sa total depravity, na ang isang tao ay totally walang kakayanan sa kanyang sarili na tumawag sa Diyos. Siya'y patay, siya'y nabubulok. Hindi literal, kundi yung kanyang kaluluwa. Wala siyang kakayanan, wala siyang faculties na lumapit sa Diyos ng kusang loob, sa sarili niyang kakayanan. Naniniwala tayo sa unconditional election, malibang ang Diyos ay gumising sa mga patay na kaluluwa na mga taong makasalanan, wala po siyang kakayanan lumapit sa Diyos. Naniniwala din tayo sa limited atonement, na si Kristo, nung siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo, nagbigay siya ng handog pantubos, hindi po potential, kundi actual atonement yung kanyang ginawa. Hindi yun parang binuksan niya yung cage ng isang ibon, tapos bahala na yung ibon lumabas. Hindi ho. Ang picture natin, patay tayo eh. Kahit buksan ng Diyos ang cage, hindi po tayo lalabas. Kailangan buhayin niya tayo para magkaroon tayo ng kakayanan lumabas sa ating cage. So naniniwala tayo sa limited atonement. Christ actually, not potentially, He actually died para sa kanyang mga taong pinili. Yan ang tinuturo sa John 6. Actually, all throughout the scripture, tinuturo yan. Naniniwala rin tayo sa irresistible grace, na walang kakayanan ng tao na labanan ang grasya ng Diyos na binigay sa kanya. Hindi ibig sabihin nito, hinahatak ng Diyos ang isang tao, kicking and screaming against His will, papasok ng langit. Kundi, effectually, binabago niya yung puso ng isang taong nagre-rebelde sa kanya, binibigyan niya ng pusong laman na dati pusong bato na lumalaban sa Diyos, pero ngayon nagpapasakop na. And lastly, naniniwala tayo dun sa perseverance of the saints. Perseverance na naman, no? Isa yan sa distinctives po natin. Ibig sabihin, ang isang mananampalataya na niligtas ng Diyos, namatay si Kristo para sa kanya, binuhay siya, pinagkalooban siya ng kakayanan na manampalataya, pinagkalooban siya ng grasya, pangkaligtasan, sinisigurado po ni Jesucristo na hindi po ito malalaglag sa kawalan ng pananampalataya. Yan ang sinabi ni Jesucristo sa John 10. Wala daw makakaagaw sa kanyang mga tupa mula sa kanyang kamay. So isa yan sa pinaniniwalaan natin bukod sa 5 solas. Yung doctrines of
of grace o yung tulip or 5 points of Calvinism. Ayoko sanang gamitin yung term na 5 points of Calvinism, pero para mas malinaw, ginamit po natin. Isa sa distinctives natin, naniniwala tayo sa covenant theology. Pag sinabi natin covenant theology, basically para siyang lente na ito yung suot-suot mo para matanaw mo yung biblical framework. Kung kulay blue yung salamin mo, lahat ng nasa paligid mo kulay blue, di ba? Kung kulay pula yung lens mo, kulay pula lahat. So nakabase yung pananaw natin sa redemptive history base sa lente na ginagamit natin. May mga gumagamit nung NCT, yung New Covenant Theology, may gumagamit ng lente para tanawin yung redemptive history, yung dispensationalism, pero hindi po yan ang distinctives natin bilang Reformed. Naniniwala tayo sa covenantal framework of salvation. Naniniwala tayo na nagsimula ang redemptive history doon sa tinatawag nating covenant of redemption, sinundan ng covenant of works ni Adan, then covenant of yung Noahic covenant, then the Abrahamic covenant, then the Davidic covenant, and in the New Testament, yung ika-6 na covenant, yung tinatawag nila na consummation of the covenant of grace, the messianic covenant, fulfilled in Christ. Isa po yan sa distinctives natin as a Reformed. Pang-apat, yung RPW. RPW, ibig sabihin po niyan, Regulative Principle of Worship. Regulative Principle of Worship as opposed dun sa isa pang view na tinatawag na Normative Principle of Worship. Ibig sabihin, naniniwala tayo na kung ano lang yung sinabi sa scripture, kung paano mag-worship, yun lang ang pwede nating gawin. May dalawa kasing filosofiya. Yung isa, sabi niya, kung ano lang yung sinabi, yun lang ang pwedeng gawin. Isa naman, pag hindi naman pinagbawal, pwede yan gawin. Hindi po tayo bumabangko dun sa pananaw na hindi naman pinagbawal ang ganito, ang pagsasayaw eh. Hindi naman pinagbawal sa scripture yung drama eh. Hindi naman binawas sa scripture yung special number tuwing Sunday. Di pwede gawin. Hindi po. Naniniwala tayo sa regulative principle of worship. Kung ano lang yung mga elements of worship na inutos sa atin sa Bagong Tipan, yun lang ang pwede natin gawin. Yung mga incidents of worship, it varies from church to church, pero basically, kung ano yung mga essence of worship na pinakita sa atin sa New Testament, yun lang po ang ating ginagawa. Stricto po tayo dyan sa RPW. And panlima, subscription to Reformed Confessional Standards. Mga kapatid, hindi lang po ito yung ating distinctives as a Reformed Church. Marami pa pong distinctive as a Reformed Church. May iba ina-argue yung credo baptism, yung pagbabautismo ng mga bata. Pero at least in part, ito yung ating mga pinaka-basic na distinctives. Ngayon, pag sinabi nating subscription to Reformed Confessional Standards, marami pong pwedeng pumasok dyan eh. Yung three forms of unity, Savoy Declaration, Westminster Confession of Faith, Philadelphia Confession, na variation siya ng 1689. Pero ang tinitindigan natin na Reformed Confessional Standard ay 1689 London Baptist Confession of Faith o yung tinatawag nilang Second LBCF. So, hindi po pwede na maging Reformed Church ang isang church na hindi po nagsasubscribe sa Reformed confessional standard. Ulitin ko mga kapatid, kung meron pong isang pagtitipon na iba po ang kanilang confessional standard, ginawa lang nila o inadapt nila somewhere na hindi kinilala ng isang iglesia, hindi kilala sa Christendom as a Reformed confessional standard, hindi po natin pwedeng makonsider na Reformed Church ang gathering or ang church po na iyon. Yun ang reason kung bakit hindi lang Perseverance, meron tayong pangalan na Reformed. Pero may pangatlo, yung pangalan natin na Baptist. Bakit natin nilagay yung pangalan natin na Baptist? Kung naalala ninyo dati, sa Salitran, wala namang Baptist na nakalagay sa pangalan natin kahit Baptist tayo eh. Sa Herald of Grace, wala rin namang Baptist doon. Kahit Baptist naman tayo. Bakit ngayon, PRBC, bakit meron tayong Reformed, may Baptist pa? Anong reason ba't nilagay natin yung Baptist? Kasi po mga kapatid, naniniwala po tayo sa distinctives ng Baptist belief or Baptist tradition. Masasummarize natin yung belief ng mga Baptist sa acronym mismo ng kanilang pangalan, yung BAPTISTS.
So una, bakit tayo Baptist? Because we believe in the biblical authority. Baptists believe the Bible is the final authority for what to believe and how to live. While they may use creeds or confessions as helpful summaries, they do not view them as binding or equal to Scripture. Naniniwala tayo na Biblia ang final authority of life and faith. Pangalawa, naniniwala tayo sa autonomy of the church. Pag sinabi nating autonomy of the church, each individual church is self-governing. There is no central headquarters or group of bishops that can tell a local congregation what to do, who to hire a pastor, or how to spend their money. They may join conventions and associations like the Southern Baptist Convention, but they will remain independent. Ibig sabihin po niyan, mga kapatid, wala tayong presbytery. Wala po tayong mga kalupunan ng mga pastor na kumukontrol sa iisang iglesia. Naniniwala tayo na bawat iglesia ay organismo, an organization in itself. May sarili po siyang buhay. Wala pong grupo ng mga pastor na pwedeng mag-decide kung paano natin i-spend yung ating mga pondo. Wala pong grupo ng mga bishop o presbyter na magde-decide kung sino yung pwedeng maging member, sino yung pwedeng maging deacon at pastor. Hindi ho. Tayo bilang isang lokal na iglesia, tayo po ang magde-decide ng ating mga affairs dahil po sa autonomy of the local church as based sa Acts chapter 20. Pangatlo, naniniwala tayo sa priesthood of all believers. This is a belief that every Christian has direct access to God through Christ. You don't need a priest or a mediator to pray for you or interpret the Bible. Every believer has the right and responsibility to study the Word and minister to others. Ibig sabihin, hindi po natin kailangan ng pare na mangungumpisal tayo para patawarin tayo ng Diyos. Tapos malibang i-pronounce nung pare na pinatawad ka na ng Diyos sa iyong mga kasalanan, tsaka lang tayo mapapatawad. Hindi po tayo naniniwala kay Maria na meron tayong co-mediator towards God. Hindi rin tayo naniniwala na para maging katanggap-tanggap yung worship natin, kailangan natin ng pare na mamamagitan para sa atin. Hindi ho. Bawat believer are priest unto God directly sa pamamagitan ni Jesucristo. Pang-apat, naniniwala tayo sa two ordinances. Hindi po natin ginamit dito yung word na sacrament, although wala namang mali dun sa sacrament. Kaso, masyado nang na Roman Catholicize yung word na sacrament na para nagiging mystical na sometimes gamitin. Pero ginamit natin yung term na sacrament, na ordinance para i-point out na these are acts of obedience. Naniniwala tayo sa two ordinances lang. Yung Roman Catholic naniniwala sa 7 sacraments. Naniniwala tayo na 2 sakramento lang o 2 ordinansa lang ang tinuturo ng Biblia. Una, believer's baptism. Yung bautismo, yung tinatawag nating sacrament of initiation. Para pumasok ka sa local church, you have to be baptized. The second ordinance or sacrament is the Lord's Supper. Yung tinatawag nating sacrament of continuation. Para mapatunayan ng isang iglesia, isang valid church, dapat nagpapatuloy siya sa pag-administer ng tinapay at alak na sumasagisag sa katawan at dugo ni Jesucristo. Panlima, naniniwala tayo sa individual soul liberty. Ito yung tinatawag ng iba na liberty of conscience. This is the idea that every person is responsible to God alone for their belief. Baptists historically argued that no one should be forced to believe something or attend a church against their will. Yung background po kung bakit nag-formulate yung mga Baptist forefathers natin ng belief sa individual soul liberty or liberty of conscience dahil po ito sa act of uniformity na meron doon sa Inglaterra noon. Pupunta ka ng iglesia, you are forced to believe whatever the king mandated for you to believe. Hindi ka pwedeng manalangin, meron silang Book of Common Prayer, hindi ka pwedeng manalangin outside dun sa Book of Common Prayer, hindi ka pwedeng maniwala outside dun sa Act of Uniformity na yon. Dapat kung ano yung nakalagay doon, yung nagkatahanon si Thomas Cranmer, hindi ka pwedeng maniwala ng anumang wala dun sa libro na yon. Ayaw po natin nun. Kasi kamay na bakal yun eh. Pag usaping pangkaluluwa, dapat convince ang konsyensya ng isang tao bago niya sampalatayanan ng isang bagay. Ayun po yung tinitindigan ng mga Baptist na liberty of conscience or soul liberty. Pang-anim, yung ating view ng saved and baptized church membership.
To be a member of a Baptist church, one must typically provide a personal testimony of faith in Jesus and have been baptized by immersion. Ang kinokontrast po natin dito yung credo baptism, yung belief na kung believer kayo mag-asawa, nagkaanak kayo, pwede bautismuhan yung anak ninyo na sanggol. Hindi ho. Ang paniniwala natin, dapat mag-profess ng faith ang isang tao, mag-practice siya ng repentance and belief in Christ in order for him or her na matanggap sa isang Baptist church. And also, naniniwala tayo sa two officers of the church. Hindi tayo naniniwala sa iba't ibang mga offices ng church. Meron lamang pong dalawa na itinatagan Diyos na offices sa isang iglesia. Ito po yung office of the elder or the office of the pastor or the overseer at yung office po ng isang diakono. And lastly, niniwala tayo sa separation of church and state. Baptists were among the earliest and strongest advocates for religious freedom. They believe the government should not interfere in religious affairs and the church should not seek the power of the state to enforce its beliefs. Isa po sa pinaka nauna na mag-establish ng view ng separation ng church, ng gobyerno at iglesia ay mga Baptist. 400, 500 years ago, matibay na po yung belief nila rito. Kung naalala po ninyo, umusbong yung mga particular General Baptist and Anabaptist dun sa konteksto po ng Church of England. Kung saan, kontrolado ng iglesia, yung iglesia, kontrolado po ng state. Kung sino po yung nakaupo sa trono bilang hari o reyna, sila po yung head of the church. Sila yung nagmamando sa iglesia. The Baptist beg to differ. Naniniwala sila na dapat hiwalay ang kontrol ng estado at ng iglesia. Yan ang malinaw din na tinuturo doon sa institution ng state sa Genesis chapter 9 after nung baha kay Noah. Doon in-institute ang state. Meron lang dalawang function ng state: to protect the doers of good and to punish the doers of bad. Other than that, wala na po silang function. Wala po silang pwedeng gawing overstep sa ministry ng isang iglesia. So ito po yung reason kung bakit tayo merong Baptist na pangalan sa ating church name, dahil ito po yung ating mga convictions bilang Baptist. And lastly, so PRBC, bakit may church? Bakit hindi na lang chapel o fellowship o Perseverance Reformed Baptist Ministries? Bakit church yung nilagay natin? Dahil ho, we represent the redeemed people of God in Dasmariñas. At kung loloobin ng Diyos na umalis tayo ng lugar na to, malipat tayo ng Gentry, they will represent the redeemed people of God in General Trias. Sabi ni Mark Dever sa kanyang book na 9 Marks, The Importance of the Church, sabi ni Mark Dever doon that the church is the people of God, His new creation, centered around fellowship that is based on her covenantal union with Christ. The church is the koinonia or the fellowship of people who have accepted and entered into the reign of God. So ito po yung reason, mga kapatid, kung bakit tayo pinangalanan na Perseverance Reformed Baptist Church. Nawa, clear yan sa atin pagkat ito po yung pangalan na dala-dala natin. So hindi tayo magkakaroon ng confusion pag mayroong nagtanong. So that's Article 1. Punta tayo sa Article 2. Sabi ng Article 2 ng ating Constitution, the purpose of this church is to glorify the true and living God in promoting His worship, evangelizing sinners, and edifying saints. Therefore, we are committed to the proclamation of His word, including both His perfect law and His glorious gospel through the world, and to the defense of the faith once and for all delivered to the saints. Kung mapapansin ninyo, mga kapatid, meron pong 3 bagay na nilagay ang ating constitution na focus ng ating iglesia. At napakamahalaga po na matandaan natin ito. Dahil ito po yung magbabalik sa atin sa tamang direksyon. Pag tayo po lumilihis na, naiiba na yung ating direction bilang isang iglesia, kailangan po nating ipaalaala sa mga sarili natin itong purpose and direction ng ating church para po mabalik tayo sa rason kung bakit tayo nag-e-exist as a church. Ito po yung una na nakalagay, to glorify God. Ito po yung unang purpose ng ating church. And actually, ito yung primary na reason kung bakit tayo nag-e-exist as a church. Para bigyan ng kapurihan ng Diyos. Ayun po ang purpose ng iglesia.
bigyan ng kapurihan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpupuri sa kanyang pangalan, to glorify the true and living God in His worship. Sabi sa 1 Chronicles 16:29, ascribe to the Lord the glory due His name. Bring an offering and come before Him. Worship the Lord in splendor of holiness. Mga kapatid, hindi ito suggestion. Utos po ito that we should worship the Lord in the splendor of His holiness. Ilang beses po, kalat na kalat. Actually, lahat ng book ng Biblia, lahat ng chapter ng Biblia, sumisigaw po sa atin ng utos na sambahin natin ang Diyos. Ito rin ang sinabi ni Jesucristo mismo sa John 4:23-24. Sabi ni Jesus, nung kausap niya yung Samaritan woman, sabi niya, but the hour is coming and is now here. Narito na daw, when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. So ito na yung oras para yung mga tunay na pumupuri sa Diyos ay sambahin ng Diyos sa spirito at sa katotohanan, for the Father is seeking such people to worship Him. Ibig sabihin, naghahanap pala ang Diyos. God is seeking, the Father is seeking ng mga true worshipers, people that will worship Him. God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit, in spirit and in truth. Ito rin po yung utos ni Apostol Pablo sa Romans 12, chapter 1. Sabi niya, I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Ano daw yung ating spiritual worship? To present our bodies as living sacrifice. Sinabi ito ni Pablo, Romans 12 na. Nag-spend siya ng 11 chapters. Yung first 11 chapters po ng Romans, in-exhort po tayo ni Pablo, ginawa niya lahat ng effort niya para mapakita yung ating sinfulness, yung grasya ng Diyos, paano tayo pinulot ng Diyos, yung kamatayan ni Jesucristo na nagdala sa atin ng kaligtasan, at dahil sa mga bagay na to, by the mercies of God, inuutusan tayo ni Apostol Pablo, sabi niya, I appeal to you, nagmamakaawa ako sa iyo, I am pleading. Ito yung kanyang language. I appeal to you therefore. Hindi niya lang to basta sinasabi. Imagine Apostle Paul kneeling before you, nagmamakaawa sa iyo, sinasabi niya sa iyo to offer up yourself as living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Maging sa last book ng Bible, ito rin po yung tema, worshiping God still. Revelation chapter 4:11, worthy are you, our Lord and God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they existed and were created. Hanggang kaduluduluhan mga kapatid, hanggang makarating tayo ng langit, ito pa rin yung ating gagawin. So kung hindi po tama yung purpose ng iglesia ngayon to worship God, to glorify Him, wala tayong business sa langit mga kapatid. Yun ang gagawin natin sa langit eh. Kung diskaril na yung ating purpose number 1 to glorify God here, wala tayong lugar. Walang lugar ang PRBC sa kalangitan. Dahil ito po ang gagawin natin sa langit eternally, to glorify God. Pangalawa, na purpose natin, evangelism. To evangelize sinners. Anong sinabi ni Jesucristo dun sa Matthew 28:19-20? Ito yung tinatawag na Great Commission. Utos ni Jesus, go therefore and make disciples of all nations, teaching them to observe all that I have commanded you. Utos ito ni Jesucristo. Na tayo'y humayo sa lahat ng panig ng mundo, ipangaral ang ebanghelyo, and make disciples. So, isa po sa purpose ng PRBC ay to fulfill itong task na ito na inutos ni Jesucristo by evangelizing sinners. Ito rin ang sinabi ni Jesucristo, ito po yung pinag-aaralan natin sa afternoon series natin sa Acts. Sabi niya sa Acts 1:8, you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses to the ends of the earth. So sinabi ni Jesucristo, darating daw ang banal na Espiritu, bibigyan tayo ng kapangyarihan para saan? To be witnesses. Para magpatotoo sa ginawa ni Jesus, kanyang pagkabuhay, pagkamatay, pagkabangon muli, pagbalik niya sa kalangitan at ang pangako niyang babalik siya muli sa atin. Ito rin ang sinabi ni Jesus sa dulo ng Lucas, Luke 24:47, sinabi ni Jesus, repentance for the forgiveness of sins should be proclaimed in His name to all nations. Si Lucas pa lang nagsabi nito. So yung mensahe daw ng pagsisisi at kapatawaran ng kasalanan dapat daw ipangaral
sa lahat ng panig ng mundo sa ngalan ni Hesukristo. So, we exist as a church, secondly, para i-fulfill ang task na ito. And thirdly, edification of saints. So, to glorify God, evangelism, and thirdly, edification of saints. Sabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 11, therefore encourage one another and build one another up. So meron tayong mandato mula sa Apostol Pablo na bigyan daw ng kalakasan, bigyan ng lakas ng loob yung isa't isa. Isa po itong ginagawa natin mga kapatid. Itong pagtitipon natin ngayon dito, isa po itong akto ng pagbibigay ng kalakasan sa isa't isa. Imagine attending the church, tapos dadalawa lang kayo, yung preacher tsaka ikaw. Hindi po ba nakaka-discourage yun? Pero dahil narito tayo at nagkakatipon tayo sa pangalan ni Hesukristo, nagbibigay tayo ng kalakasan sa isa't isa. Ito rin ang sinabi ni Hesukristo, ng writer ng Hebrew sa Hebrews 10 verse 24, sinabi niya, sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. So, matindi po yung imperative, gisingin. Ibig sabihin, natutulog tayo. Ayun ang naturalesa natin. Tulog po tayo, so kailangan natin gumawa ng effort na gisingin. Paano ba tayo manggigising ng tulog? Gising ka na. Diba hindi? Mag-iingay tayo. Aalugin natin siya. Meron tayong effort na gisingin ng isa't isa sa pagmamahal sa kapwa at paggawa ng mabuti. Verse 25 ng Hebrews 10, huwag nating kakaligtaan ang pagdalo sa ating pagtitipon. So isa pala ito sa best way na magising natin ng isa't isa sa pagmamahal at mabuting gawa. Sa pagtitipon natin, ibig sabihin kung absent tayo, umaambag tayo sa pagkatulog ng ating mga kapatiran. So by attending here, by being present sa ating gathering, nagigising natin ang isa't isa. Huwag nating kaliligtaan ng pagdalo sa ating pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. So mga kapatid, dito po yung ating pangatlong purpose as a church. To glorify God, to evangelize sinners, and to edify saints. Kung meron kayong nakikita na isa pang purpose na pwede natin gawing fourth or fifth purpose ng church, for example, gusto natin na maging consistent at maging hardworking sa cause of the Reformation as our fourth purpose bilang isang church, pwede po natin yung ilagay base sa inyong suggestion. Pero, so far, ito po yung tatlong purpose ng iglesia natin sa bilang isang local church kung bakit tayo nag-i-exist. Article number 3, dito na tayo sa last article. Sabi, ang ating constitution, we adopt as the fullest expression of our faith the London Confession of Faith of 1689, the ultimate authority in all matters of faith, order, and conduct is and must be the Bible alone, which truth the confession itself states clearly in his first article. Although this document, as the work of fallible men, is not without blemishes, it provides an excellent summary of the things most surely believed among us. It is an assistance in controversy, a confirmation in faith, and a means of edification in righteousness. At napag-aralan na natin ito last Sunday school, mga kapatid, na hindi natin ini-equate yung Bible sa Confession of Faith. Yung Bible, ang nagsulat po niyan, Holy Spirit. Hindi natin nilalagay dito yung 1689 LBCF, okay? Naniniwala tayo ng 1689 LBCF, hindi po Holy Spirit ang nagsulat nito. Mga kalalakihan lang po ito, mga pastor ng iglesia, pero based po ito and molded mula sa Scripture. Kailangan natin ng Confession of Faith, ang 1689 na tinitindigan ng PRBC as her official confession of faith, dahil ito yung nakikita nating faithful na summary ng tinuturo ng Biblia, ng mga biblical teachings. Ang ibig sabihin po niyan, the theological conviction of the local church of PRBC will remain grounded in the teachings of 1689 London Baptist Confession of Faith. If this church deviates from the teachings of this confession of faith, it will cease to be Reformed Baptist, since this is the confessional standard to be considered one. Thus, it would be contradicting the very name of the church.
Ibig sabihin yan mga kapatid, kung dumating ang araw na mapagpasyahan natin bilang mga membro na hindi na po 1689 London Baptist Confession of Faith ang ating magiging official Reformed Confession, halimbawa maging convinced na tayo na mas faithful summary ng biblical teaching ang Westminster, mga kapatid, kailangan din natin palitan yung pangalan natin bilang PRBC. Dahil hindi na po tayo Reformed Baptist. Ang Reformed Baptist Confession ay 1689 LBCF. Kung magdi-deviate tayo sa teachings ng LBCF, might as well gawin nating Reformed Presbyterian Confession, Perseverance Reformed Presbyterian Church yung gawin natin sa pangalan natin. So, kung dumating man ang araw na maging convinced tayo na mas faithful ang Westminster, ang Three Forms of Unity, ang Savoy Declaration, o iba pang confessions of faith, then necessary na palitan din po natin ang ating pangalan dahil magiging misnomer po tayo bilang PRBC. So ayun lamang mga kapatid yung ating pag-aaral ng Articles 1, Articles 2, and Articles 3. May ilang minuto pa po tayo para mag-entertain ng question as long as connected po sa ating na-discuss. May tanong? Sige, kung wala pong question, pwede na. Brother Vince. Hello, good morning po, Pastor. Salamat po dun sa Sunday School. Meron po akong isang paglilinaw tapos dalawang question. Yung sa Muna. yung sa paglilinaw, nabanggit niyo po kasi kanina yung baby na pinabaptize is credo baptism. Di ba dapat paid of baptism po dapat yun, di ba? Yeah. Na-mispronounce ko. Paid of baptism Paid of pala. baptism. Okay, thank you po dun. Second po, yung sa may covenant theology, hindi natin consider as reform yung NCT? Nope. No. So, ano po most likely view ng Reformed Baptist sa covenant theology? Yung view ng Reformed Baptist to be considered a reform, di ba mayroon tatlong C? Yung Calvinistic, Confessional, and Covenantal. So, kailangan pumasok ka sa tatlong criteria na yon in order for a church to be a Reformed church. Pag sinabi nating covenantal, naniniwala tayo dun sa covenant theological framework ng redemptive history. So, yun. Pag hindi tayo naniniwala doon, kasi yung NCT, hindi yun yung view eh. So, hindi sila pasok sa Reform Standards. So either way, Pastor, classical or federalism? Meron dalawang way para i-interpret yung covenantal framework ng redemptive history. Pwede natin siya i-interpret as classical, which is yun ang aking conviction, yung classical framework. Pwede din yung tinatawag na 1689 federalism. Ang pinagkaiba ng dalawa, sa classical, naniniwala siya na ang tanging covenant of works ay yung Adamic covenant. The rest of the covenants are covenants of grace. Sa 1689 federalism naman, naniniwala siya na Adamic covenant hanggang Davidic covenant, lahat yun ay covenants of works. Iisa lang yung covenant of grace, which is the Messianic or the covenant under Christ. So, dalawang framework yung pasok sa covenantal theology. Sa covenant theology, dalawang framework. Okay, thank you. Lastly po, di ba dalawa po yung yung London Baptist Confession of Faith? Ma-consider pa rin po bang Reformed Baptist yung pag nag-adhere or mahawak yung isang church nung first London Baptist Confession of Faith? Since yung sa atin po, di ba 1689 ang second na po yan, di ba? Mako-consider ba sila na Reformed Baptist Church? I would say no. Dahil incomplete yung First London Baptist Confession of Faith. Pag nabasa kasi natin yon, sobrang iksi lang nun eh. Compared dun sa Second London Baptist Confession of Faith. Tandaan natin, hindi outlined yung First LBCF ng 1644, hindi siya katulad ng Second LBCF ng 1677 or 1689. Hindi siya same kasi yung 1644, wala 2 years pa bago ma-produce yung Westminster noon. And ilang years pa, decades pa bago ma-produce yung Savoy. Tandaan natin na yung Second London Baptist Confession of Faith, outlined siya after ng 1646 Westminster,
tsaka nung 1650s na Savoy. So, walang pinagbasihan yung First London Baptist Confession of Faith na Reformed Confessions. Pagdating natin sa Second London Baptist Confession of Faith, nung kinatahan nila nung 1677, meron na silang dalawang parang Exhibit A. Yung Savoy, pati Westminster. Hindi ko masasabi na pwede nating makonsider na Reformed yung nag-hold ng Reformed Baptist, yung nag-hold ng First LBCF, since hindi po sufficient yung nilalaman nun to represent fully yung conviction ng Reformed Baptist. Okay po. Thank you, clear po that. Salamat po, Pastor. Thank you din. May question pa po? Father Henry. Tanong ko lang, Pastor, yung sa yung LBCF pa rin, pwede bang ano yun, magkakaroon ng update? Parang updated version, parang ganon. Marami nang sumubok i-update yung 1689 LBCF. Mga kapatid, hindi po sufficient yung 1689 LBCF. Huwag natin siya iturato na Bible. For example, hanapin po ninyo doon yung explicit na teaching ng biblical sexuality. Wala kayong makikita. Diba? Meron tayong issue ngayon ng homosexuality. Paano mo siya lalabanan using 1689 LBCF? Wala naman direct na teaching yung LBCF doon eh. Wala din dong doctrine wala dong pneumatology, doctrine of the Holy Spirit. Insufficient po yung 1689 sa pagtuturo ng Holy Spirit. So, hindi po sufficient ang 1689, kaya Brother Henry, may mga nagsubok na dagdagan siya. For example, yung Philadelphia Confession of Faith, imbis na 32 articles, ginawa nilang 34. Meron silang dinagdag na 2. Ibang mga churches din, yung mga articles ng 1689, dinadagdagan nila para mapunan yung mga insufficiencies nun. Pero hindi ko isasuggest na gumawa tayo ng bagong confession para mapunan yung insufficiencies ng 1689. I would suggest na mag-adapt tayo ng mga declaration na ikakabit natin sa 1689. Actually, mga kapatid, isa ito sa i-recommend kong amendment ng ating Article 3. Dahil nga sa insufficiencies ng 1689 LBCF, merong necessity na mag-adapt tayo ng mga declarations of faith na pupunan dun sa insufficiencies nito. For example, yung declaration ng about the Chicago Declaration on Biblical Sexuality, the Dallas Statement, pwede natin siyang ikabit sa Article 3 bilang pangpunan dun sa mga insufficiencies nito. So, ayun Brother Henry, pwede nating dagdagan siya, pero I would not suggest na kumatha tayo ng bagong confession of faith dahil nga, reform standard na kasi ito, ayaw na nating guluhin. So, ayun ang aking conviction. May question pa po? Brother Jeremiah. Pastor, thank you po dun sa message. Ask ko lang po, yung about sa, di ba na-mention kanina yung autonomy of a local church? How do you find the biblical balance in terms of, di ba sometimes nagagamit siya na kapag pumasok tayo sa discipline, na since we're an autonomy, independent church, hindi tayo tumatanggap ng kahit anong suggestions or from other. Sa Confession of Faith natin sa 1689, may provision na magkaroon tayo ng mga associations sa ating mga like-minded churches. Pero wala tayong obligation na sundin yung, kunwari, PRB at MCBC, magmamando sa PRBC kung anong dapat nilang gawin. Wala tayong obligation na sundin yon. Dahil according sa Acts chapter 20, each local churches ay accountable sa Spirit and the Word. Ibig sabihin, accountable tayo sa banal na spirito at sa kanyang salita, the Bible. Hindi tayo accountable sa other churches. Walang ganung charge ang scripture. Pero at the same time, meron tayong liberty na gawing accountable ang sarili natin sa ating mga like-minded churches. For example, ang grounds naman niya sa scripture, pag sumusulat si Apostol Pablo, for example, sa churches sa Galatia, hindi niya sinulatan ng iglesia sa Galatia, kundi mga iglesia sa Galatia. Ganon din sa Ephesians 20, nung binanggit ni Apostol Pablo na each church daw ay accountable sa Spirit and the Word,
Sinabi niya yun hindi sa isang iglesia sa Efeso, kundi sa mga pastor ng mga iglesia sa Efeso. So meron doon, makikita natin yung harmony ng autonomy ng church and at the same time, accountable sila sa isa't isa. So, pwede nating i-accommodate both, pero in no way under obligation tayo na sundin ang mandate ng ibang church kasi hindi na yun scriptural eh. Pwede tayo magkaroon ng fellowship and association sa kanila, pero in exercise of church discipline, hindi pwedeng merong ruling body above sa isang local church. Last question siguro kung meron pa. Sis Jessica. Regarding po sa separation of church and state, kailan po yung time or yung point na kailangan natin mag-participate sa mga political issues since we are all citizens of the Philippines? Pag meron ng direct na nilalabag na law of God, doon tayo mag-step up as a church para manindigan doon sa tama. Pero as long as nagiging consistent ang state sa kanyang function to protect the doers of good and to punish the doers of evil, wala tayong business na mag-interfere sa task ng government. Pero pag meron ng direct na nilalabag ang church, ang state, na alam natin na malinaw sa scripture na hindi ito consistent sa character ng Diyos, we can speak up bilang Bible believers. Pero as far as ministries, ayun kasi ang punto ng separation of the church and state. Ang focus niyan yung sa ministry ng church. So as far as ministries are concerned, hindi pwedeng mag-overstep ang government sa mga ministeryo na binigay ng Diyos sa iglesia niya. Okay, pwede na po siguro tayong mag-end. Saglit po tayo manalangin. Aming Diyos, salamat po sa napag-aralan namin ngayong umaga sa Sunday School. Panalangin namin, O Diyos, na palaguin niyo po kami sa aming mga napag-aralan. Nawa, O Diyos, ay hindi lang ito mga head knowledge, kundi mangusap sa amin, maging practical ito sa aming paglakad bilang isang iglesia. Lalong-lalo po, Panginoon, ang aming purpose sa church. Nawa, tindigan namin ito at maging grounded kami dito na bigyan ka ng kapurihan at humayo, Panginoon, sa mundo na hindi nananampalataya sa iyo upang tumistigo, pumatutuo sa gawa ni Hesus Kristo at ang huli ay magpalakasan kami bilang mga magkakapatid sa pananampalataya. Salamat sa lahat ng ito, O Diyos, at nawa samahan niyo pa kami sa the rest ng ministries ng araw na ito. Sa iyong kapurihan, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Start.